Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang hapon mga ka-Vibes, narito na ang mga nagbabagang balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nagpakita ng malinaw na posisyon ang House of Representatives sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos tuluyang ibasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint laban naman sa Pangulo. Sa botong 39-4-0, inaprubahan ng komite ang ulat na nagdedeklarang kulang sa substansya ang mga reklamong inihain ng isang pribadong individual at ng Makabayan Bloc na ayon sa mga mababatas ay hindi umabot sa pamantayan ng konstitusyon para sa impeachment. Ipinaliwanag ni Committee Chair Representative Jervil Luistro na bigong maglatag ng malinaw na mga pangyayari at sapat na ebidensya ang mga nagrereklamo upang patunayan ang mabibigat na paratang laban naman sa Pangulo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, binigyang diin ng House Committee on Public Accounts na posibleng mapanagot ang mga sangkot sa paggamit ng mga questionabling pangalan sa liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Committee Chair Representative Terry Ridon, mahalagang papel ang ginagampanan ng posibleng testimonya ni Ramil Madriaga upang mabunyag ang tunay na identidad o identity ng mga individual na umano'y tumanggap ng bahagi ng humigit kumulang 612 million pesos na confidential funds. Anya, kung mapapatunayang hindi totoo ang mga pangalang ginamit, dapat managot hindi lamang ang mga lumikha ng dokumento, kundi pati na rin ang mga nag-aproba at nagsagawa ng liquidation ng pondo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vibes, nagsampa ngayong Lunes ng ikatlong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang ilang sektor mula naman sa simbahan at mga abogado sa komunidad. Ayon kay Attorney Amando Vergil Ligutan, abogado ng mga nagrereklamo, nakabatay ang kaso sa mga natuklasan ng House Committee on Good Government and Public Accountability hinggil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panunungkulan ni Duterte. Isa sa mga lumagda sa reklamo si mamamayang liberal Party List Representative Laila De Lima na iginiit na may sapat na dahilan upang panagutin ang Vice Presidente sa mga aligasyong graft at korupsyon, pati na ang umano'y pagtataksil sa tiwala ng publiko. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating mga pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.